Evening. Matulog na sana ako. Kaya lang, kasi before ako matulog, mag-Facebook pa ako. Pagkatapos doon ko nakita yung mga, kasi mag-engage pa sana ako. Doon ko nakita yung post ni Dicilia Pilaro Francisco. Pero before that, nakita ko yung post ng kababayan ko, taga barangay namin doon sa Bohol. Pero yung sa kanya, hindi video. Ano, text lang yun sa kanya. The same yung contents, yung diferensya, text sa kanya, video yung kadisilia. Ang sabi pa ni Dicilia, which is almost the same what my kababayan said, sabi ni Dicilia, dito sa Kuwait, affected kami sa giyera. Pero, hindi tumaas yung bilihin at saka yung gasolina. Pero ang Pilipinas daw, na hindi naman apektado sa gira, ang Pilipinas pa ang tumaas ang mga bilihin at saka yung gasolina. Tapos may extra pa na ha ha ha, only in the Philippines. Which is, the way she said ha ha ha, siya ang nakakatawa. Kasi hindi niya naintindihan yung kung ano ang nangyari sa panahon ngayon. I am going to dedicate this video to Dicilia Pilaro Francisco and to my kababayan from Barrio de Goy. The reason na hindi tumaas yung commodities at saka yung gasolina dyan sa Kuwait o sa either other parts of Middle East, kahit affected kayo sa gira. Kasi kayo dyan, ang country na tinitirahan ninyo dyan, sila ang source sa gasolina at saka oil. Sila ang big source. Ang Middle East ang pinakamalaking source. Kasi yun ang main source of product sa Middle East oil at saka sa gasolina. So wala silang babayaran ng transit, yung wala. Yun lang, ang kulang lang sa kanila, parang na-disrupt yung labor, na-disrupt yung pagtrabaho kasi nga sa nangyari ngayon, sa gera. Now, so hindi nakakatawa yun when it comes to high commodities and gasoline in other countries. Not only in the Philippines, dito nga sa Australia, nag-semi-panic buying na kami kasi tumataas na talaga. 16 years na ako dito. This is the very first time na I experience na ang mahal ng gasolina. Ang na-experience ko nga medyo mahal during the pandemic, but this time this is very more than double. Kasi bumalik na sana yung $1.40, $1.45 o 50 per liter. Tapos ngayon, nung nangyari sa Iran, ito na, nag $3 na, may more than $3. So, kami din dito, syempre, para hindi kami may masyadong maapektuhan sa pagtaas ng presyo, din kami, kasi dati, nung pandemic, mayroon talaga kaming mga container for the gas reserve. So, pinifill up na rin namin. Para naman at least hindi masyadong maapektuhan. Pero hindi, nire-reserve namin yan. At saka yung bigas, of course, kasi I'm Filipino. So, yung bigas, takot ako. Hindi lang ako, marami. Parang, wala na nga, hindi na masyadong may bigas doon sa tindahan sa mga Asian store, kahit saan sa mga Woolies, mga spicy, kunti na lang. Iwan ko, it might be there are coming, but next at I think mas mataas na. Pagkatapos, doon sa Pilipinas, of course, tataas. Ang rason niyan, kasi walang source of oil and gas sa Pilipinas and other countries like us here. So, number one, yung transit. Nagbabayad kayo dyan. Global yan Global yan. Kahit hindi naapektuhan, din talaga, international talaga ang pagmahal niyan. Kasi ang pagta-transit pa, at saka yung
ano yung currency na naapektuhan, at saka yung ano, ah, nag-low yung supply kasi nga doon sa source na country na-disrupt sila yung labor, I think mga ganyan, na-disrupt sila sa supply nila dahil may giyera nga. So I just want to tell that I'm not pro administration in the Philippines kasi nakita naman namin na hindi talaga maganda yung governance doon, pero there's no reason na ang Pilipinas hindi tataas. Kasi nga nasabi ko na kung bakit hindi tataas. Hindi lang sila dito sa amin at saka yung ibang country na hindi nakapag-produce their own gasoline and oil. Mag-research muna bago mag-ano kasi kayo ang tumatawa, kayo ang tinatawanan. Sasabihin na naman, it's a Filipino, my goodness. Huwag magtanong kung bakit. Diba?